Nung nakaraang araw ay ginanap nga ang NBA All-Star Games sa Gainbridge Fieldhouse sa Indiana na masasabi natin na nag-enjoy naman ang mga NBA player, especially ang mga naglaro para sa All-Star Game. At after nun ay nagkaroon sila ng 3 araw na pahinga bago sumabak sa mga NBA Games. At ngayong araw ay nagkaroon ng total of 12 NBA games at included doon ang 24 teams. So definitely ay masasabi natin na after ng All-Star Game ay nasa second part na ng season ang NBA. At unti-unti na nating nakikita kung sino ng mga NBA teams ang malaki ang chance na makapasok sa playoffs dahil meron na lang silang almost 25 games upang matapos ang isang season. At mapipredict na rin natin kung sino ng mga player ang malaki ang chance na makakuha ng award, especially ang MVP, Defensive Player of the Year at Rookie of the Year. Well, pag-usapan natin ang top 3 rookie ngayong season na naglalaban para makuha ang Rookie of the Year award. So, ang pangatlo ngayon sa rookie ladder ay ang 3rd overall pick nung nakaraang draft na si Brandon Miller ng Charlotte Hornets. So, si Brandon Miller ay may average ngayong season ng 16.6 points, 4.1 rebound at 2.3 assists per game. At may shooting percentage na 44% pagdating sa field at 38.6% naman pagdating sa beyond the arc at sinamahan pa yan ng 83% pagdating sa free throw area. Pero this month ay umangat nga ang mga numbers ni Brandon Miller at nag-a-average siya ngayon ng 23 points, 4.8 rebound at 2.6 assists per game. At umangat din ang kanyang shooting percentage pagdating sa beyond the arc na mula sa 38.6% ay naging 42.6% yon. At kung magpapatuloy ang ganitong mga numbers ni Brandon Miller ay masasabi natin na malaki rin ang chance niya upang makuha ang Rookie of the Year. Well, ang may hawak naman ngayon ng number 2 spot sa NBA Rookie Ladder ay ang 7'1" center ng OKC Thunder na si Chet Holmgren. At may average siya ngayong season ng 16.7 points, 7.6 rebound, 2.7 assists at may shooting percentage na 53.5% at 39.3% naman pagdating sa beyond the arc. Pero bukod dyan ay meron din siyang 2.7 blocks per game at may defensive rating na 109. At masasabi natin na malaki talaga ang impact ni Chet Holmgren para sa OKC Thunder dahil ang team nila ngayon ay nasa second seed sa Western Conference na may 38-17 record. At dahil sa mga numbers na yan ay masasabi natin na malaki ang chance ni Chet Holmgren para makuha ang Rookie of the Year award. So ang may hawak ngayon ng number 1 spot at malaki ang chance para manalo ng Rookie of the Year award ngayong season ay si Victor Wembanyama ng San Antonio Spurs. Dahil pinangungunahan niya nga ang mga rookie sa 3 kategory pagdating sa points, rebounds at blocks per game. Dahil ngayong season ay nag-a-average siya ng almost 20 points, 10 rebounds at 3.2 blocks per game at may defensive rating na 108.4. At pangatlo siya pagdating sa defensive rating na sumusunod kay Rudy Gobert at Jarrett Allen. At dahil din sa mga numbers na yan ni Victor Wembanyama ay siya ang nangunguna sa mga betting odds upang manalo ng Rookie of the Year.